Nakakatuwa naman dahil malapit na tayong mag 5K subscribers at marami ding nakakapansin na syempre nakaka-shades tayo dito. So mapapansin nyo din na bagong gupit din tayo kasi sobrang init. So bakit nga ba tayo naka-shades, no? Kasi syempre binabasa-basa natin yung mga information dito sa screen natin. Ayoko nakikita nyo yung mata ko na kung saan-saan tumitingin, no? Para kasing ewan. Kaya mas maganda yung naaga nito naka-shades, no? So ang topic natin ngayon hindi tungkol dyan sa mga shades at sa mga gupit-gupit ko, no? So ang topic natin ngayon tungkol dito sa ating previous na topic na generic ink, dye ink, or original ink. So kasi dito isinasuggest ko sa inyo na kung hindi pa naman ganun kalakasan yung inyong mga printing business ay mag-stay na lang kayo sa original dye ink. And then eto yung pinaka nakakatuwa dito sa ating channel na active kayong mag-comment dyan na kahit papano may nagko-comment. Kasi napapansin ko, yung views natin ay singlaki lang din nung number 1 na printing vlogger na merong 150k. May kita nyo 150k pero konti lang din yung nanonood. Na tayo ay 4,000 kahit papano same lang din yung numbers ng nanonood. Di ba nakakatuwa? What more pa kaya kung mas tumaas yung subscribers natin, edi mas marami pang nakapanood at natuto ng mga newbie na hindi na-exploit. So, eto, may nagtanong dito, nag-comment siya, sabi niya, ano daw yung mga possible na pwede niyang ibenta or maging project sa paggamit lang ng dye ink. Kasi nga sinasuggest ko sa kanya na mag-dye ink na lang siya original. Kasi kung hindi pa naman ganun kalakas. At saka na siya mag-pigment kapag medyo may idea na siya sa mga printer, sa mga ink. So eto ang unang-unang masasabi ko sa'yo, the possibilities are endless. Ibig ko sabihin, nasa sa'yo na lang yan kung gaano ka creative. Nasa sa iyo na lang yan kung paano mo didiskartehan. Syempre, unang-una mo magiging project dyan, printing ng mga documents, long, short, A4. Tapos dyan, pwede kang mag-offer ng calling card, and then pwede kang mag-offer ng picture printing, pwede kang mag-offer ng Rush ID. Using Epson 3110, dyan ako nagsimula, dyan ako nag-explore. So, unang-unang kong tinarget, print lang talaga ako ng mga documents. Kasi wala talaga akong alam eh. Hindi ko rin alam kung pwedeng mag-print ng picture. Walang nagtuturo sa akin. At the same time, meron lang talagang mga customer na magtatanong sa'yo na, boss, pwede ba mag-print sa'yo ng picture? Syempre ikaw, aangix ka, hindi mo alam, dun ka na magre-research. So ako, ang ginawa ko, kahit papano naman, tambay ako ng computer shop dati, nakikita ko yung mga printer dun sa computer shop, meron silang ginagamit na photo paper. So yung photo paper na yun, hindi ko rin alam kung ano yung brand na maganda. So bumili lang ako ng photo paper sa Lazada. Ganyan lang din yung gagawin nyo. Bumili kayo ng photo paper sa Lazada na which is next time ipapakita ko sa inyo kung ano yung maganda talagang mga photo paper at kung ano yung mga iiwasan nyo. Another topic na lang yon. Kagaya nga sinabi ko, pwede kayong mag-print ng ID, pwede kayong mag-print ng picture, bibili lang kayo ng photo paper. Pwede kayong bumili ng calling card paper pero hindi ko sa inyo may sasuggest yung mga calling card paper talaga kasi sobrang kakapal nun. Hindi siya compatible sa aking Epson 3110 or sa inyong mga 3210 or 5290. Huwag kayong gagamit ng mga calling card paper kasi masyado siyang makapal. Iba yung gagamitin nyo doon. Next time, itatopic natin yan. So, ayun, ulitin lang natin, document printing, ID, picture, Rush ID, kahit yung mga A4, 4R, pwede kang mag-print yan, calling card, ayan. May nagtanong kasi sa akin dati, boss, pwede rin ba mag-print sa'yo ng calling card? Sinabi ko, ay, naubusan ako ng materials eh. Doon na lang ako nag-search kung anong pwede kong bilhin. Ganun lang din yung gagawin nyo. Pwede kayong mag-offer ng calling card. And then, pwede kayong mag-offer din ng sticker printing using dye ink. Pero syempre, wag kayong magpiprint ng mga tipong pang outdoor kasi masisira kayo dyan. Ang targetin nyo, sticker printing, yung pang labels lang, kagaya ng mga frozen goods. Ayan, bili kayo ng mga mumurahin na sticker para mura lang din yung benta ninyo. Yung tipong tumubo kayo ng 15 pesos or 20, ayan, pwede na yun. Sa mga sticker printing pang labels ng mga frozen goods, pwede. Ayan yung mga isa sa mga unang naging target ko dati. So, isa pa, so pwede kayong mag-print
mag-print din ng mga certificates, mga ganyan, no? Bumili kayo ng yung maninipis na papel, yung parchment paper, ayun, pwede kayo mag-print nun. Sobrang dami, sinasabi ko nga sa inyo, the possibilities are endless, depende na lang kung gaano ka-artistic. Pwede ka rin mag-print ng cheap bag gamit yung iyong dye ink, kasi isipin mo yung cheap bag, hindi naman itatabi yun itatapon lang din yung, bubuksan lang yun, nandun lang sa loob yung mga candy or kung ano yung laman nun, itatapon na lang din yun. Pwede yan, kahit dye ink. At saka ano pa ba, ang dami, yung mga box, gabble box, mga ganon, kasi itatapon lang naman yan wala namang ibang gagawin dun although may mga ibang bata na tinatabi, pero siguro 1 out of 10 yung mga nagtatabi dun sa mga pag-giveaway na yun. Sobrang dami, the possibilities are endless, mga tropa. Mag-research ka dyan, sali ka ng mga group, tingin ka ng mga template kung ano yung mga ginagawa nila. Rep magnet, pwede ka rin mag-offer ng rep magnet, mga tropa. Lagyan mo lang ng phototop, so hindi naman naaarawan yung rep magnet, no? Diyan lang yan ididikit sa rep, diba? Kasi the more na mas naaarawan yung dye ink at yung mga pinrint mo, diyan lang nagpipaid kapag dye ink yung gamit mo. Pero pag nasa loob lang naman, basta wag lang mababasa. Yung tipong yung mapatakan ng tubig, kaya kailangan may phototop, gagamit kayo ng phototop. Kasi pag yung dye ink napatakan siya, ang pangit nung magiging output kumakalat yung ink niya. Unlike kapag pigment ink. Pero sinasabi ko sa inyo mga tropa, kung kayang-kaya niyan, kung magda-dye ink kayo, talagang sobrang tagal ng magiging lifespan ng inyong mga printer head. Kagaya dito, no, may nag-comment dito, may nabasa ako dito. Sabi niya dito, agree daw siya sa akin, ang gamit din niya 31110, gamit niya 6 years na. Original Epson ink lang yung gamit niya. Same kami, 3110, 6 years na yung sa kanya. Mas matagal lang yung sa kanya, sa akin hindi ko na ma-recall parang 5 pa lang sa akin, parang basta ganon. Hindi ko na masyado ma-recall kung kailan tong nabili. Pero eto, almost 20,000 na yung print nito. Etong 31110 ko, kasi before meron din ako mga iba pang printer, pangratratan. Eto na lang yung tinira ko, na which is sa susunod i-upgrade ko na to. Bibili na ako ng 5290. Sa mga nagbabalak dyan na mag-start ng printing, bumili kayo ng 5290. Sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magsisisi, dahil malapit na rin siya ma-phase out napapansin ko medyo nagmamahal na yung presyo niya. Kasi napakaganda ng 5290, wala pa siyang maintenance box. Lahat ng wala pang maintenance box na printer ay napakaganda kasi mas less gastos. Malalaman nyo yan time to time kung bakit sinasabi ko na mas maganda yung mga walang maintenance box. So sobrang dami pa mga tropa ng pwede kong ma-share sa inyo na kung ano yung pwede nyo maging project, pero mas nakakabuti na i-explore nyo. Sumali kayo sa mga group, mga magbibigay ako ng isang group parang pre-template, ganyan, pre-template.ph. Sali kayo doon, makikita nyo nagsishare sila ng mga template at kung anong mga projects yung mga ginagawa nila. Yung mga Canon printer owner, mga tropa, dye ink lang din yon, pero yung mga entrepreneur, yung mga businessman dyan na gumagamit ng Canon, isipin nyo dami rin nilang nagiging products using dye ink. Pero mas may sasuggest ko sa inyo, iba talaga yung kagandahan dito sa Epson. Pero may explore niyan. Meron din kasing good side and downside using Canon and Epson. Ang lamang lang ng Canon, kaya niyang mag-accommodate ng mga makakapal na papel, yung GSM. So ang bentahin naman nito ni Epson, pwede ka namang mag-convert into pigment ink. Kung dye ink ka ngayon, pwede mo siyang i-convert later on into pigment ink. Yun lang yung advantage niya. Although hindi niya kayang i-accommodate yung makakapal na papel, and then merong mga way around naman para ma-accommodate mo yung makapal na papel, pero ang mangyayari time to time, ninipis yung rubber roller mo. So papalitan mo lang yung rubber roller mo na nagkakahalaga ng 300 lang din naman yun. So malalaman nyo yan time to time mga tropa. Pero medyo lumalayo na tayo sa topic na tungkol kung anong pwede mong i-accommodate ng mga project. Sana natutunan mo, sobrang dami na kahit dye ink ka lang, pwede mo ring magawa yung nagagawa ng pigment ink. Although yung mga pang outdoor na mga projects, medyo iwasan mo lang, no? Kasi medyo mapapahiya ka dyan ng konti lang naman.
So sana nagustuhan nyo tong topic natin na to. Siguro next time mag-list down ako ng mga pwede nating mai-project. Kasi ito impromptu lang tong ginagawa ko no. Question and answer lang ginagawa ko. Hindi ako nag-list down. Nakakatamad kasi gusto ko bitaw na lang ng bitaw para hindi humaba yung vlogs natin. Like, share, and subscribe. At inuulit ko, huwag magpapauto sa mga nang-exploit na tao dyan na hindi porket sobrang dami niyang subscribers ay tunay yung kanyang mga sinasabi. Kasi ginogoyo lang kayo niyan. Bye-bye. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento sinadya mo na masolo. Bakit ka ba ganito?